Hello po. Good morning. This is Chelsea. Um, just wanna share po my life experiences po from being a kid up to present na before po, I would say na hindi po kami mahirap before. Um, Kasi my father worked in San Miguel Corporation. And if you work there, marami po kayong benefits na makukuha like free hospital expenses, and then every Christmas party, all of your family po are invited na pumunta doon, and every month, if I may not be wrong, meron silang pinamimigay sa kanilang mga workers na one sack of rice. So, ganun po. So, if any of your family member nakapag-work po sa San Miguel, um, hindi po kayo hirap sa buhay. So, I remember nga when I was in grade 2, nakagat po ako ng aso. And then, at that time, tatlo po kaming magkakaklase on our way home from school. Pero ako po yung medyo naggrabihan sa kagat ng aso. So, dinala po ako ng family ko sa hospital sa loob po ng San Miguel Corporation. And I was admitted there for over a month. Absent po ako sa klase for a month, and then nangangayayat po ako. And at that time, yung hospital bill is free lang po kasi nag-work po yung papa ko doon. And then, when he was paid na para mag-stop na mag-work sa San Miguel kasi medyo may edad na yung papa ko, he used the money po to invest sa ganito po, sari-sari store din po na kumpleto sa lahat. But to make the story short, ayun, hindi nag-work kasi yung papa ko is laging umiinom. And then, ewan kung saan napunta yung pera na ibinayad ng San Miguel sa kanya. Bakit hindi nag-boom yung first na tindahan na minamanage nila before. And at that time, yung nag-school is ako, yung bunso namin, yung ate ko, at dalawa kong sister na nasa college sa San Jose Recoletos po. So, ayun po, when my father is wala ng trabaho, dun po we were struggling financially talaga. But when I graduated from high school, nagsa-sideline po ako na maging assistant ng mga fashion designer dito sa Cebu. Uh, I believe si John Hector C. po ang nagbigay sa akin ng mga konting ipon pero regular siya nakita. Kasi when every time mag-a-assist ako sa kanya sa wedding, sa mga fashion shows, mini-make upan namin yung mga kids for a for an event, binibigyan niyo po ako ng, it's like we called it catching. So, like suhol or sahod mo for that time na nag-assist ka sa kanya. So, ayun, naipon ko siya. And then, I remember pa nga na nilagay ko siya sa yun foundation, 'di ba? Tapos nilagay ko siya doon sa loob ng foundation, and then tinakpan, and then nilagay ko siya bumili ako ng stocking, and tsaka tinali ko yung stocking within that foundation po, at tsaka nilagay ko siya sa may ilalim ng aming bahay. Nagbungkal po ako ng um, maliit lang na hole. Binungkal ko siya, tapos doon ko niligay yung foundation para di makita ni mama. Kasi baka hingin niya kasi we were struggling at that time. Ayun, nakapag-ipon ako,
And then, after June Hector C na nag-assist ako sa kanya sa wedding is, I also started joining pageants na barangayan pageants pa first. Ayun, so, at that time siguro yung winner, yung title talaga is yung panalo lang is 500 pesos. At saka malaki na yun para sa amin. 500 pesos and then first runner-up 300, second runner-up 200 and backstage is 100. So 532 talaga yung pricing before way back pa, patagal na. And then dahil din sa show nakapag-ipon din po ako. And then my career overseas started, hindi ko siya ma-remember ha, 2008, 2008, 7, 2008, 2007, 2006, 6, 7 or 8, something like that, o 2004 ba. Doon yung nag-start yung overseas travel ko sa Singapore. My first country na inapakan is Singapore. And then, I was earning that much na pag-uwi ko for almost a month away sa family ko is the first thing I did was binayaran ko yung utang ni mama sa neighbor namin na sari-sari store kasi nawala na yung store ni mama kasi hindi nag-work. So, nangungutang kami sa kapitbahay na may sari-sari store. So, binayaran ko yon. And then, si mama works for clean and green sa government dito sa barangay namin. So, I beg her na mag-stop na kasi medyo may edad na siya. And sabi niya, she can't kasi may utang siya sa barangay captain namin. So, kailangan ko pang bayaran yung barangay captain namin para lang i-allow si mama na mag-stop na to work. So, ayun, binayaran ko din yon. And then, napagawa ko yung bahay namin. And then, pag-uwi ko, binigyan ko si mama ng pera, cash. And then, na-meet ko din sa Singapore yung first Aussie boyfriend ko na monthly nagbibigay din sa akin. So, malaki ding tulong yon. Pero, before ko na-reach yung mga success and yung financial stability ko before, nagdaan talaga kami sa hirap. To be honest, I've tried na naputulan kami ng kuryente. I've tried na hindi ako pumasok kasi afternoon session ako sa school during high school days. So, our class starts at 10 in the morning or 11. O, yun, panghapon na yun na time. And then, hindi ko pinasukan yung first subject ko kasi naglalaba ako dito sa bahay at saka late lagi. Pero every time may quiz kami sa first subject na yon, lagi ko siyang na-perfect or one mistake lang kasi favorite ko siya, social studies. Kaya naging paborito din ako ng teacher ko sa social studies. And there was a time also na pag-uwi ko dito, wala na kaming kuryente, magsa-study ako, wala kaming kuryente. And gusto ko manood ng Marimar because at that time, Marimar was on RPN 9 pa. And sikat yun. So, doon sa unahan, doon sa malapit lang na bahay namin, nanonood sila ng Marimar every night. So, pumupunta ako doon sa may labasan nila, nakatayo. And sometimes binibigyan nila ako ng upuan para mag-watch, and then after Marimar, go home, magsindi ng lamparilla para mag-study for another schoolwork tomorrow. So, ayun, na-experience ko din yan. And my mama kasi is, mahilig yung mama ko na if ever manghiram siya ng money or manghiram siya or mangungutang siya ng food, nasanay na yung mama ko na sinusulat niya sa piece of paper and then inuutusan niya kami or yung mga kapatid ko ba, whoever is present sa bahay, kung yung ipadala yung sulat sa kung sino yung hihiraman namin ng pera. Yun nga yung
pinaka-nightmare namin magkakapatid kasi nagpapasahan kami kung sinong pupunta doon kasi nahihiya na talaga kami na manghiram kasi nga hindi pa kami nakabayad. So, ayun, pinapadalan kami ni mama ng letter and then ipapigay yun sa tao na hihiraman namin ng pera. And there were times naman na merong nagpapahiram, there were times na wala din talaga. I believe kahit 20 pesos or 30 pesos, hinihiram pa namin yun before. Sa mga kapitbahay namin. Kaya, whenever na yung mga taong nagpahiram sa amin before is may favor na i-ask sa akin. Ngayon na meron na kami store, hindi ko talaga sila nire-reject kasi alam ko pa kung sino-sino mga tao yung tumulong sa akin at alam ko rin kung sinong mga nahiraman ni mama ng pera before. And there was a time also na yung ate ko nag-schooling siya sa St. Joseph Academy. And then, today, like, let's put it this way, ngayong araw na to yung exam nila, hindi siya nakabayad. Pero, there's a chance pa na pwede pang magbayad ngayong araw na to. Pero as early as siguro 6 in the morning or 5:30, sulat si mama na letter sa kapitbahay namin doon sa side naman doon. Pinutusan niya ako na ibigay and the money na ibabara niya is for my ate na magtitake ng exam sa St. Joseph. And I was very very happy na pinahiram niya kami kasi pang tuition fee hindi, pang monthly tuition yun ng ate ko para makapag-exam siya. So, merong mga tao naman dito sa kapitbahay namin na when we were down, hindi nila kami iniwanan. Napapahiram sila. Yung mga ulam, inuutang namin. Meron din times na lugaw. Nilalagyan ko lang siya na, hindi kasi ko mahilig sa asin o maalat. So, I prefer na brown sugar yung ilalagay ko. Para ulam. Mabubusog na ako doon. Pero yung trauma ko talaga is yung mapagtutunan ng kuryente kasi pinag-chichismisan ka ng mga kapitbahay mo. Ganun. Pero the past na yun, dinibdib ko lang talaga kasi grabe namang hirap ito. Bakit ang kuryente naputulan tayo, nagsischooling kami. So, kaya nung nakapag-overseas ako, bumawi talaga ako sa mama ko kasi si Papa wala na nung nakapag-start ako bumiyahe sa Singapore. So si mama na lang yung ina-spoil ko financially, binibigay ko ang malaking amount sa kanya. And then, hindi lang Singapore napunta ako, pumunta ako ng Hong Kong, Malaysia, nakapag-China ako. Yung pinakamatagal ko na travel is China talaga. And every time umuwi, binibigyan ko si Map ng money. Kasi, alam ko yung mga paghihirap niya kasi. And then, alam ko mga sacrifices na before. In fact, nakapaglabada nga si mama before. Ay, mga kapitbahay na ninyo. Yung maglalaba ka tapos mamayaran ka. I witness my mama na naglalaba ng mga damit ng mga kapitbahay namin. Tapos, puno yun na yung planggana na malaki. Puno yun. 300 lang ang bayaran before. Tapos, iaayon mo pa. Kaya, like this, how my mama sacrificed so much para sa amin, para ma-erase kami na maayos, para buhayin kami. At yung nilalabahan niya, kasi nag-work yun siguro sa barko, nagluluto sila. So,
Yung mga damit talaga ang dumi-dumi. Si mama taga-laba, taga-plancha. Kami naman mga anak niya, yung taga-igib ng tubig sa poso ng kapitbahay namin. Kaya morning to afternoon, ganun ginagawa niya. May nagpapalabas sa kanya. Kaya nasagsato, hirap namin kaya. Kaya, yung mga viewers ko, sana spend your money very well, and yung mga parents nyo, kung kailangan nyo i-spoil financially, i-spoil nyo kasi sila madaming sacrifices uh, para tayo buhay na pagkaroon ng brighter future. Nasa kanila yun talaga yung hirap na physically, financially, emotionally, lahat. Kasi ako, kita-kita ko yung paghirap ng mama ko before. Kaya, nakita ko ng mga mama na anak ko, mama ko. Kaya, naawa ko. Kaya yun, gusto ko lang i-share para sa audience ko, maliit man, malaki na. Sana ano nyo, i-spoil nyo yung mga parents nyo. Kung Pasko, regaluhan nyo, take them out to dinner, mamasyal kayo, yung show your love, your affection. Huwag niyong itago, huwag niyong ikuble kasi hindi natin alam yung kung kailan na lang sila mabubuhay, lalo na yung mga may edad na ng mga mama natin, di ba? Kaya yun ang gawin nyo kasi what if mawala na siya, ang dami nyo ng pera pero hindi nyo naman may spoil yung mama mo kasi wala na. Kaya honor your parents, kahit may mga misunderstanding kayo and may mga desisyon na nagko-conflict kayo dalawa. Iisip nyo na lang na ito yung nagluwal sa akin, ito yung nagmalaki sa akin, who am I, and who will I be without my mom, without my papa. So, ganun lang. And sana maka-inspire ako through this video na palagahan nyo yung mga magulang nyo and i-respeto and i-spoil nyo sila at mahalin nyo kasi wala na talagang magagawa yung pera nyo pag wala na yung mama nyo. Ini-spoil nyo lang sila sa bulaklak, ini-spoil nyo lang sila sa kanila, sementeryo, alay ng food. Wala na. Kaya once they're still alive, they're still with you, ilabas nyo, banding kayo. And sana may mapulot kayong aral sa vlog kong ito kasi gusto ko lang i-share sa viewers ko yung mga dinaanan ko. Salamat sa panonood. Pasensya na po kung nagka-crack yung voice ko. Emotional. Thanks for watching po and see you later and have a good day. Bye-bye.